Patuloy po ang ating mga pag-aaral sa ikapitong serye patungkol sa pananalangin. At ngayong araw na ito, tayo ay dadako sa ika-15 aralin. At ito na ang pinakahuling aralin para sa pagtuturo natin patungkol sa pananalangin. At atin pong tutunghayan sa mga sandali ito ang panalangin na may katapangan or praying with boldness or confidence. Para po sa ating susing talata, ito ay nasa ika-4 na kabanata ng Hebreo, talatang 16. Kaya't lumapit tayo sa trono ng kagandahang loob ng Diyos nang may katapangan upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Maraming beses, lumalapit tayo sa Diyos na parang mga pulubing nakikiusap, sa halip na bilang mga anak ng hari. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia, lumapit tayo ng may katapangan. Hindi mayabang kundi may pagtitiwala dahil alam natin kung sino tayo kay Kristo. Sa ating binasang susing talata, tayo'y iniimbitahan sa trono ng kagandahang loob, hindi upang matakot, kundi upang manalig dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa mensaheng ito, matututuhan natin kung paano manalangin ng may katapangan o confidence. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, kundi dahil si Kristo ay dakila. Paglapit dahil kay Kristo. Ang katapangang mayroon tayo ay hindi natin pinagsikapan. Ito'y ibinigay sa atin. Sa ika-4 na kabanata ng Hebreo, ipinakilala si Jesus bilang dakilang pinakapunong pari o high priest na nakauunawa sa ating mga kahinaan at nagbubukas ng daan patungo sa presensya ng Diyos. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, napunit ang tabing sangayon sa Mateo kabanatang 27, talatang 51. At nabuksan ang daan patungo sa Diyos. Sa lumang tipan, tanging ang pinakapunong pari o high priest lamang ang pwedeng pumasok sa kabanal-banalang lugar, minsan lamang sa isang taon. Ngayon, bawat mananampalataya ay may malayang paglapit anumang oras saan man. Huwag hayaan ang guilt o kahihiyan ang pumigil sa panalangin. Ang paglapit mo sa Diyos ay hindi base sa iyong kabutihan, kundi sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Lumapit ng walang takot. Ang salitang walang takot sa Griego ay nangangahulugang may malayang pagsasalita. Malaya tayong makipag-usap sa Diyos. Hindi ito trono ng paghuhusga, kundi trono ng biyaya. Ang pananalangin ng may katapangan ay nangangahulugang pwede tayong humiling ng malalaking bagay, hindi lang na mga safe prayers. Ang isang anak ay hindi takot na kumatok sa silid ng ama. Lumalapit siya na may tiwala. Ganyan ang nais ng Diyos sa ating panalangin. Huwag kang makontento sa maliit na panalangin lamang. Manalig ka sa Diyos para sa paghilom, tagumpay at himala. Ilapit sa Kanya ang iyong mga pangangailangan, panaginip at kahit ang iyong mga pakikipaglaban. At ano ang ating makikita sa trono na ito? Hindi hatol, kundi mas higit pa. Biyaya at awa ang naghihintay. Sa trono ng Diyos, hindi lang tayo nagsasalita,
tumatanggap tayo. Awa ang kahabagan ng Diyos na hindi ibinibigay ang kaparusahan na nararapat sa atin. Biyaya naman ang kapangyarihang ibinibigay niya kahit hindi natin ito karapat-dapat. Hindi tira-tira o leftovers ang ibinibigay ng Diyos, kundi kasaganahan ng biyaya. Sang-ayon sa Roma Kabanatang 5, talatang 17. Ang panalangin ay hindi pagsubok na baluktutin ang kalooban ng Diyos, kundi pagtanggap ng inihanda na niyang ibigay. Kung ikaw ay nagkulang, may awa para sa iyo. Kung ikaw ay pagod, may biyaya na magpapatatag sa iyo. Lumapit ng may pananabik, dahil ang Diyos ay mapagbigay at mapagmahal at magandang balita. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay, nakikinig din siya. Nakahanda siyang makinig. Sa unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 12, ganito ang sinasabi. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Hindi bingi ang Diyos sa boses mo. Mahalaga ito sa Kanya. Oo, maaaring may mga panalangin tila walang sagot, pero tiniyak ng salita ng Diyos, nakikinig siya. Si Moses ay nanalangin para sa Israel nang ang Diyos ay handang wasakin sila dahil sa kanilang kasalanan, sang-ayon sa Exodo Kabanatang 32, talatang 9 hanggang 14. Matapang siyang nanalangin. Pinaalalahanan ang Diyos sa kanyang mga pangako at ang Diyos ay nahabag. Ang ganitong klaseng panalangin ay bukas din para sa atin. Hindi upang ipilit ang ating gusto, kundi upang manalangin para sa awa ng Diyos sa iba. Sino ang ipinapanalangin mo ngayon? Naniniwala ka bang nakikinig ang Diyos sa panalangin mo? Lumapit ng may tiwala, dahil ang Diyos ay nalulugod sa tinig mo. Bilang pangwakas, hindi tayo mga espiritual na ulila. Tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi tayo lumalapit upang magmakaawa ng tira-tira, kundi upang lumapit sa trono bilang tagapagmana. Hindi dahil tayo'y karapat-dapat, kundi dahil karapat-dapat si Jesus. Ang panalangin mo ba'y mahina o matapang? Ikaw ba'y umiiwas sa trono, samantalang ang Diyos ay naghihintay sa iyo? Ngayong araw, ang trono ng biyaya ay bukas. Lumapit, tanggapin ang awa, matagpuan ang biyaya, lumapit ng may katapangan, at tingnan kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Salamat po.